Hanoi GM Chess Tournament, makakuha kaya ng Grandmaster norm yung mga player from Philippines at yung aking estudyanteng si I.M. Prim Lauha Wirapap. Aba, tingnan po natin kasi round 7, Pinoy versus Thailand na. Isa po sa top player ng Pilipinas ngayon na si I.M. Michael Concho. Bata lang po ito, nasa 17 or 18 years old lang yan. Kalaban niya po yung estudyante kong si I.M. Prim, na kung saan, ano lang din yan, 17 years old, mag-18 this coming August. Very crucial po yung laban na ito kasi kung si Prin mananalo, may chance po siyang mag-IM norm. Ngayon, kung manalo naman si Concho, baka may chance din po siyang makahabol. Ano po ba ang nangyari? Eto, silipan na natin, Bakbakang Pinoy versus Thailand. Puti po si Prin. Nag-E4 po siya, nag-E6 naman itong si Concho, D4, D5, Knight D2, yan po yung French Tarrasch na opening. Ayan, paborito ko yung opening yan sa white, so talagang ginagamit din ni Prin yan, yung pinapatira ko sa kanya. May isa pang linya si Prin dyan yung Knight C3, pero Knight D2 is more simple kaysa sa Knight C3. Ang ginawa po ni Concho, medyo hindi naman to surprising, kinapture niya po yung E4. Yan po yung tinatawag nilang Rubinstein variation Sa Rubinstein po, ayan, sa ganyang tema, ang pinaka-idea niyan usually Knight D7, tapos magna-Knight F6, slowly exchange pieces lang, tapos magsi-C5, castling, equal yung maraming linya dyan, no? Pero mas pinili ni Concho yung Bishop D7. Isa din pong popular na linya yan. Parang weird lang tingnan. Kasi bakit tinira yung Bishop? Wala namang ginagawa yan dyan. Hindi inuna yung mga minor pieces sa king side. Ang pinaka-idea po niyan, magbi-Bishop C6. Kasi yung Bishop na yan, bad So, magbi-Bishop C6 na D7, ganun pa rin. Inilagay lang agad yung Bishop sa C6. Ang tanong dyan, coach, bakit hindi na lang po siya B6? Pag nag-B6 kasi magkakaroon ng weakness sa diagonal na to. Kaya ganun ang klase ng maneuvers ang ginagawa sa Bishop. Ang ginawa ni Prin, nag-Knight F3, Bishop C6 na nga, Bishop D3 depending the Knight, tapos nag-Knight D7 na, nag-C3, Knight GF6, nag-capture sa Knight, binawi na kabayo, tapos castling lang si Prin, and then dito, yung iba po, ang ginagawa, develop lang like Bishop D6, tapos magka-castling. Yung iba naman, sinisimplify. Yung kasing ginawa ni Concho, which is Bishop takes F3, Queen takes F3, pinapalit lang po yung pyesa, tapos nag-Queen D5, gustong i-endgame na. So, ang pinaka-plano pala ni Concho dito, since si Prin kasi malakas po talaga sa opening prep yun, masipag mag-alas si Prin ng opening dadalhin niya na lang sa endgame. Dadalhin sa endgame. Anyway, nag-Queen E2 po si Prin. Ayaw niyang ipalit yung Reyna. Si Concho naman, nag-Bishop D6, develop lang, tapos H3. Ayun. So, pine-prevent din yung mga possible talon-talon dyan later on. At ito po ay linya pa, no? Nangyari na pala ito before. Kung titingnan niyo yung oras, ang bilis tumira ni Concho. Mukhang preparado. At meron pa nga siyang hinandang novelty. Kasi ang pinaka nangyari before is castling Kaso si Concho, nag-Queen H5 na talaga nga naman guys. Gusto talagang i-endgame. Mukhang sa endgame niya gustong dalihin itong si Concho na kinapture yan ni Prin Pagka-takes, nag-rook lang po sa may iwan. Ngayon, ito po ay endgame na sinasabi ng engine evaluation equal, no? Pero para sa akin po, may konting lamang po ang white yan. Sa kadahilanan na meron po siyang tinatawag na pair of bishop. So, ang ginawa niya, nag-castling. Tapos, G3 lang si Prin, preventing po yung talon sa may F4. Nag-Rook E8, tumira lang ng king move. Nag-Rook D8, nag-Bishop E3 lang. And then, nag-C6. Ito pong si Concho. Pagka C6, Rook D1 lang. So, mga normal or typical development lang. Mga standard move lang ang tinitira nila. Nag-G6, nag-A3. Bakit po siya nag-A3? Pagka Knight F6, nag-C4. Ayun. So, para hindi makulitan na gano'n at makapag B4 later on. Nag-A6 naman yan, Bishop E2, lilipat po yan sa F3. Nag-Rook D7, Bishop F3 na nga. Nag-Rook D8, dinodoble, binabaterya sa D5 para pa-pressurein yung D4 na tinirahan na ng B4. Nag-Bishop B8, Rook D2. Nag-Bishop A7, pinipressure na nga yung D4, Rook D8 to defend. And then Knight E8, magmamaneuver yung kabayo. Yung aking nakikita, Knight D6, tapos dito Anyway, ang tinira ni Prin, nag-A4 lang. Hindi na pinansin. Kasi, kahit po mag-Knight D6 ka dyan, titirahan ka lang natin ito. Ano magiging play ng white? Obviously, aatake po yan sa queen side para mabuhay yung bishop sa F3. Ang ginawa ng black,
nag-king G7. Si Prin naman nag-G4. Bakit? Para pagka knight dito, hindi siya makaganon. Ang ginawa naman po ni Concho, knight D6 pa rin eh. Dinipensahan yung C4 and then nag-knight C8. Okay, pressure po dito. Pag bumalik ka, tabla. No? Kaya si Prin, ang ginawa niya, nag-C5, tapos nag-knight E7 si Concho. Nag-rook lang po sa B1. Bakit? Mag-B4 na yan. Nag-knight D5 and dito, kinapture ni Prin yung D5 para wag na siyang magulo. Tapos pagka rook takes D5, B5, ayun. Magiging open file po kasi yung B file. Maglalaro dyan si Prin. So, para wala nang knight na magulo doon. Pagka B5, kinapture takes and then, kailangan ko counter ni Concho, nag-E5 po. Kasi pag hindi siya maka-counter dyan, may ipit lang siya, no? So at least pagka E5 mabubuksan yung D file, may konting play. So pagka E5 po, kinapture po yan, binawi ng tore, kinapture din ni Prin yung C6, binawi ng pawn, and then ayan na, rook B7, nakapasok yung tore, and according to engine evaluation, slightly better daw po dito si Prin. Kasi mas aktibo yung tore niya sa kanyang bishop. At yung bishop na yan, napilitang umatras. Pagka atras, rook B2 lang. Attacking the bishop, walang square. Oh. Walang square, kaya persado dumipensa. Pagka depensa, rook lang po sa B6 hitting the C pawn na dinipensa, rook C8. And then tumira lang po ng rook D7. Bakit? Magdodoble. So pagka rook po sa D7, nag-rook E6. Pagka rook E6, tumira na nga po ng rook B7 na napilitan mag-rook F8 to depend upon on F7. Pagka rook F8, nag-bishop lang sa G5 si Prin. At sa position po na ito, masasabi natin talagang lamang po ng konti ang puti. Kasi siya po yung umaatake. Defensive po ang lagay ng itim dito. Ang ginawa po niya, nag-bishop E5. Pagka bishop E5, nag-bishop E7. Ayun, inaatake yung tore. Nagumalaw, nag-rook E8. Pagka rook E8, G5 lang si Prin. So may mga idea, later on pwede ito eh. Kaya nga po, napa-king G8 yan. At pagka king G8, tingnan nyo po yung oras, lamang po si Concho ng 20 minutes. Sige, lamang ng konti sa posisyon ang puti, pero pagdating sa oras, tambak si Prin, bilis ni Concho. Anyway, nag-H4 si Prin dito, nag-Bishop F4 lang, King F3, Bishop H2. Si Prin po dito, nag-Bishop D6, nag-Bishop takes D6 naman, and then Pawn takes D6, so may pass pawn. Nag-Rook F8 para depensahan yung F7, nag-Rook lang po sa may C7 na mukhang hindi na madidepensahan yung pawn. Kaya nag-King G7 na lang at tinakes na nga, at sa posisyon na ito, 1 pawn up bigla si Prin. Pero 1 pawn up, 2 rooks endgame, tingnan natin kung anong mangyayari. Nag-rook E5 yan. Pagka rook E5, nag-rook C4. Bakit po? Siguro mag-rook behind, pwedeng galawin ito, tapos pwede maitulak yun. No? Yan yung mga pwedeng plano. Kaso in H6 lang yan eh. Pagka H6, nag-King G4 to defend the G4. Nag-rook lang po sa D4 or D5. Nag-rook F4 naman. Pressure po sa may F7 yan para hindi makagalaw yung rook sa F8. Nag-rook D3. Aba, gusto pang matihin guys. So, kaya nag-rook F3 yan. Nag-rook D4, nag-rook F4, nag-rook D3, tatabla hindi. 1 up si Prin, pinilit. Nag-F3. Pagka F3, nag-rook D1. Tumira ng rook lang po sa F6. Chinek, tumakbo yung king. Nag-rook H1, pressure sa H4. Tinakbo yung king sa G3 to defend. And then, nag-rook lang sa G1. Pagka rook G1, check po sa F2. And then, kinapture lang. Yung pawn sa G5, hindi pwedeng tikman to kasi makakapture doon. Aba, baka tumagilid ka pa, layo ng king. Pag naman tinex mo to, edi malilibre siya. Kaya nag-rook E6 po yan gumalaw, which is a good move dahil sa ngayon, threatened pa ito eh. Saan pupunta yan? Saan pupunta? Edi napilitan gumanon. Edi kinapture lang po yung G5. Yan, nabawi. Pagka-take sa G5, nag-rook D5, F4. Nag-rook D4, nag-rook ulit sa F6. At ito daw po ay lamang po sa puti. No? Pero actually, nung tinitingnan ko to, ginamitan ko ng engine talaga. Tingnan nyo mangyayari. Nag-rook D5 lang yan. Nag-rook lang po sa E7. Nag-rook dito, umangat. Tumakbo yung tore doon. Umangat yung hari. Tumakbo yung tore doon. Bumalik. Tumakbo. Tumakbo yung king doon. Nag-rook D5. At dito po, ang pinapatira ng engine D7. Lamang na daw. Kaso medyo nakakatakot lang itulak yan. Kasi pag nakomit mo po yung D7, hindi na makagalaw to eh. Once gagalaw kasi ito babagsak eh. No? So, medyo alanganin. Pero yan daw ang tamang tira. Tapos ang gagawin king G8. And then mag-F5. Yan daw po yung magandang break. Magbibigay ka ng pawn. Tapos pagka takes G6. Grabe naman, no? Tinde, no?
Oh, G6 lang daw. Kasi pagka takes, may rook takes, capture, may check. Plus king move, promote. Yan daw ang tamang tira na hindi nakita ni Prin kasi time pressure na eh. No? Kaya ang ginawa niya po, nag-rook sa E5. Ayun. Ang rook E5, may rook D4. Pagka rook D4, kailangan bumalik ka daw sa E7. Kaso 55 seconds na lang po si Prin. Ang tinira niya, rook E3. Bakit? Gusto niya pong mag-rook behind. Ayan, mukhang winning. Kaso, kining movean lang. At pagka king move, gustong gumawa na improvement, kung maka-counter sa kabila, ayan, pabalik-balik na lang nangyari. At eto na nga, nagkamali si Prin, napabagsak yung pawn. Dahil time pressure na eh. Wala na time pressure. Kaya nagkaganyan-ganyan at dito po nagtablan sila. Kasi ang ending po niyan, kakapture niyan, same side, rook and pawn endgame. Wala nang tsansa. Grabe, no? Lamang si Prin pero very strong yung defensive power ni Concho. Lakas dumipensa ng mga Pinoy. Kahit ano talaga, kahit losing position or tagilid man ng konti, talagang matindi. Malakas din kasi talaga si Concho, bilis pa. At dahil po sa tabla na yan, ang score ni Prin after round 7, 5 points. Ngayon, may dalawang larong nalalabi. According sa organizer, kung gustong makakuha ni Prin ng GM norm, kailangan niyang maipanalo yung last 2 games. So, kailangan niyang manalo last 2 games. Ano ang nangyari? Ito po ang final standing, pakita ko. Ayan po, nag-champion si Prin Lauhao Wirapap. Lakas. Yun nga lang. Hindi po siya nakakuha ng GM norm. Kasi, natabla po yung isang game niya. Kailangan po kasing puntos para requirements to get the GM norm is 7 out of 9. Medyo masakit. Ang daming malalakas sa kasali, yung 3 Grandmaster. Oh. Tinalo ni Prin si Nguyen Dokwe. Tingnan lang po natin, no. Ayan, Nguyen Dokwe. Kaya lang natablahan po siya nung I am from India. Sayang yung pagkatabla niya dyan. Slightly better siya. Na-miss niya yung perpetual check. Pinerpetual check siya. Black si Prin dyan, pero siya yung tinablahan ng kalaban niya, nagpipilit si Prin gusto manalo. Kaso, wala. Anyway, sobrang ganda ng performance niya. Getting first in this very strong tournament. Si I Am Concho po, nag-place with 4.5. Kaya, not bad na rin. Kasi medyo masama yung simula ni Concho, pero nakabawi yan nung huli. Sa kabilang side naman, tingnan po natin kung ano nangyari. Ayun, naku po, kinapos ng 1 puntos. Meron po siyang 6 points eh. Alam niyo kung ano yung nagpakapos sa kanya? Tinalo siya ni Trant One Min. Tingnan natin ha. Ayun, tinalo po siya nung round 6. Sayang. Tapos yung ibang tabla niya dyan, winning pa yan. So, ang ending, ang puntos po is 6 points. Tie for first, kaya lang not enough to get the Grandmaster norm. Pero grabe, tie for first. So, si Darwin Lilo naka 4 points. Medyo hindi maganda kasi puro tabla-tabla lang. Si GM Darwin Lilo kasi, ang istorya niyan ganito eh. Hindi talaga siya kasali sa torneyong ito. Kaso kulang daw ng isang Grandmaster. Kasi ang requirements para makuha yung GM norm, kailangan 3 GM ang kasali sa close tournament. Kulang ng isa. So, inopera niyan eh. Si Paring daw. May offer siya dyan, naglalaro siya, bayad pa siya. Parang nagbabakasyon lang kasama yung pamilya niya. Kasama sila Maring Ara, pati yung anak niya. Yung aking inaanak. Kaya, andun niya, nag-enjoy lang yan. may ano yan kasi, may talent fee just to play. Anyway, ito pong si Daniel Quezon, sayang. Hindi pa po tapos kasi alam ko meron pang isang GM tournament eh. Tingnan ko lang ha. Ayan no, kasali pa ulit. Another batch of player ito. Ayan, 3 GM ulit. Alam ko kasali sa isang group ulit si Darwin Lilo. Ayun, at si Concho kasali din. So, interesting ito. Tuloy-tuloy pa ang bakbakan nila. Siguro, susubaybayan natin yung mga game ng ibang Pilipino. May message natin si Paring daw para hingin yung mga laro nila at para makita natin. Ito, second batch to. Si Prin, hindi na po lalaro. Babalik na ng Thailand yon at magpapahinga na dahil meron po silang gaganaping BCC Open ngayong April. So, he will try to get norm sa BCC Open. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat mga kabayahin. Muli ito po yung Coach P. Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. Champion. Bye-bye. God bless. Thank you so much. Don't forget to like and share. That little mouse, 'cause I'm an albatross.